Nag-inspeksyon sa ilang lugar sa Bulacan ang Public Works Department. Pinuntahan nila ang mga nasirang kalsada at mga lugar na lubog pa rin sa baha. At para nga sa detalye, may express report si Mon Gualvez mula sa bayan ng Kalumpit. Mon, ano bang update dyan? Nikki, malakas pa rin ang buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng Kalumpit. Pero sa kabila nito, tinuloy pa rin ng mga tauhan ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ng pag-inspeksyon sa dalawang bayan. Inuna niya yung bayan ng Hagon, City ng Baliwag, kung saan inspeksyon dito yung mga lubak-lubak at sira-sirang daan sa bahagi ng Maharlika Highway. Ang sabi ni Dizon, ito ay nadiskubre nila na mali yung coordinates o lokasyon ng naturang proyekto. Kumbaga naglaan ng budget sa bahagi ng Maharlika Highway na walang sira. Habang doon sa may sira, doon daw wala namang inilang pondo, kaya inabot pa ng 1 year para i-modify nila at mailaan yung tamang pondo dito sa sirang kalsada. Last week lamang sinimulan yung proyektong yan at tatagal daw ng 11 months. Aabot ng nasa 100 milyong piso ang pondong kailangang ilaan para sa halos 1 kilometrong haba ng sira-sirang kalsada sa bahagi ng Maharlika Highway na sakop ng Baliwag City. Habang dito naman sa bayan ng Kalumpit, talagang kailangang sumakay ng bangka ng mga tauhan ng DPWH para ma-inspeksyon naman yung ongoing project sa 3 barangay. Yan yung Barangay Frances, Calizon at Bulusan. Kailangan sumakay ng bangka dahil mataas pa rin ang baha sa maraming barangay dito sa bayan at mataas pa rin ang Pampanga River. Ito pinapakita namin sa inyo. Yan yung kaninang sitwasyon, kanina lamang, talaga nahirapan na halos makalusot yung bangka doon sa pinakailalim ng tulay dahil halos abutin na ng tubig yung pinaka-level ng Pampanga River. Ngayon, kabababa lang namin ng bangka at dito nakaantabay tayo para sa kung ano ang next na sasabihin naman ni Secretary Dizon. Natanong natin sa kanya kanina kung anong plano doon sa mga nabinbin or nasuspend ng mga flood control projects na nagiging sanhiraw kung bakit matagal bumaba yung level ng tubig o baha sa maraming bayan at lungsod dito sa Bulacan. Ang sabi niya, kaliraw ang kamay ng ahensya dahil halos karamihan sa mga proyektong ito na mga flood control projects sangkot sa anomalya at sangkot sa investigasyon. Kaya hindi daw ito basta-basta pwedeng galawin, pero sa ngayon nagpapaalam na raw sila at nakikipag-uusap sa ombudsman at mga korte para nga at least kung na-file na yung kaso, pwede na nilang maayos itong mga proyektong nakabinbin at nagdudulot pa ng mas grabing pagbaha dito sa malaking bahagi ng Bulacan. Nikki? Okay, yan ang express report ni Mon Gualvez mula sa Kalumpit, Bulacan. Mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.